Shalom, my brothers and sisters. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa ating Catholic Daily Bible Reading. At ang ating binabasa ay ang Ebanghelyo na binabasa din sa lahat ng mga simbang Katoliko sa buong daigdig. At ang Ebanghelyo ngayon ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 18, mga talata 35 hanggang 43. Mapuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sa Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya ay sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyayari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ang Ebanghelyo, kung tingnan natin sa madalit sabi, bagamat bulag siya, pero siya yung, kung i-qualify natin, siya yung bulag na hindi bulag, sapagkat try to imagine na bulag siya, yet kilala niya kung sino ang Panginoong Hesukristo, kung ano ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang pagtawag niya sa Panginoon is Jesus, anak ni David. Alam naman natin na ang Panginoong Hesukristo ay anak ni Mama Mary, ni Maria at ni Jose. Diba? Kita naman natin yan doon sa Matthew chapter 13, na laging ina-associate yung pangalan ng Panginoong Jesucristo sa kay Jose na karpentero. Pero itong bulag nito, bagamat bulag siya, physically blind, but he is spiritually not blind, kasi nakilala niya at alam niya na ang Panginoong Jesucristo ay ang Mesiyas na magmumula sa angkan ni David. So pag sinabing tinatawag na anak ni David, ibig sabihin kinikilala niya na ang Panginoong Jesucristo ay ang Mesiyas. Sapagkat kung babalikan natin ang lumang tipan, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ay ipinangako na magmumula sa lahi ni Haring David. May napakaraming mga passages sa Biblia. At isa na roon ay dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 13. Mga kapatid, puntaan po natin na itong prophecy na ito ay pumapatungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Take note. So, ang bulag na ito, natural, most possibly,
ay hindi siya nakababasa ng mga kasulatan. Ngunit alam din natin na sa mga Hudyo ay at their very young age, ang kanilang mga magulang ay itinuturuan nila ang kanilang mga anak ng mga kasulatan. Yan ang basis natin ay andun sa Deuteronomy chapter 6. Yung primarily yung Shema na yan na tinuturo yan. Sabi niya, ituro ninyo ito sa loob at labas ng inyong mga bahay. So, ganun sila mga kapatid. Kaya that is why maybe itong bulag na ito, he is not an inborn blind, but later on, baka nabulag siya. So, may alam siya sa kasulatan or naririnig niya ito. Kasi baka tinuturo ito sa kanya ng mga magulang. So, kilala ng bulag na ito na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni David sapagkat ang hula na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni David. Sabi ito sa 2 Samuel chapter 7 verse 13, ito'y isa sa mga hula na ang Panginoong Kristo ay magmumula sa angkan ni Haring David. Yung sabi dito, sabi dito, ang kausap dito ay si King David. Kasi si King David, ang konteksto nito, wanted to build a temple for the Ark of the Covenant, for the Lord, for the Ark of the Covenant. Kaya sabi dito, sa verse 12, sa 2 Samuel chapter 7, verse 12, sabi rito, pagkamatay mo isa sa iyong mga anak, ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. I will make his kingdom firm, sabi niya. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So, siya ang magtatayo ng templo. Ang sinabihan si David, itong prophet Nathan, pagkamatay mo isa sa iyong mga anak, ang ipapalit ko sa iyo, patatagin ko ang kanyang kaharian, siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailan. Take note of the term, magmula sa kanya, magmumula ang maghahari sa kanyang bayan magpakailanman. So, titingnan natin, parang it seems it refers to Solomon kasi si Solomon ang nagtayo ng templo instead of King David. Pero kung susuriin natin, ang sinasabi niya, magmumula sa kanya ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So, hindi ito nangyari kay Solomon or to any other successor of King Solomon because after Solomon ay na-divide nga yung kingdom ng Israel. Diba, na-divide nga because sa pagkakasala ni Solomon. So, hindi ito naganap sa isa sa mga anak nila. At sabi niya, hindi sinabing mga at magmumula sa kanya ang mga maghahari. Hindi sinabing ganun, kundi magmumula sa kanya ang maghahari sa aking bayan magpakailanman, forever. So therefore, hindi ito naganap sa kung sinong anak ni Solomon, kundi ito'y tumutukoy sa hari na darating na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, isa yun mga kapatid. Maghahari siya magpakailanman. I will make his kingdom firm. Kaya hindi ito mawawasak yung kanyang kaharian sapagkat ang paghahari ng Panginoon ay walang katapusan, walang puknat, walang gap. That is why itong verse na ito, singit na natin, hindi
hindi papasok yung pagtalikod, sapagkat kung papasok yung pagtalikod, ibig sabihin yung kaharian ng Panginoon ay hindi matatag sapagkat natalikod or nasira at nawasak, and there is a need to be revealed. So isang kasinungalingan yun, or else lalabag yun dito. So magpakailanman, ibig sabihin walang gap. I will make His kingdom firm, sa verse 12. Siya ang maghahari sa aking bayan magpakailanman, forever. So, kung meron mang anak si Solomon na naghari sa Israel, wala tayong makikita sa kasaysayan na naghari ng forever sapagkat sila ay namamatay. Ngunit ang Panginoong Kristo, namatay siya at muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Kaya ang sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, sabi niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So yung pag-ahari niya, walang katapusan. And then another prophecy na nagpapakita na ang Panginoong Kristo ay, ang Mesiyas ay magmumula sa hari ni David, sa angkan ni David, ay makikita natin sa Jeremiah chapter 23 verse 5, mga kapatid. Ang sinasabi dito sa Jeremiah chapter 23, buksan niyo po sa Biblia niyo, kung bakit nung tinawag ang Panginoong Kristo ng bulag, ay hindi niya pinatahimik yung bulag or kinorek ng bulag. Hey man, sorry to say, but I am not a son of David. Diba, mga kapatid? Hindi niya sinaway yung bulag sa pagtawag sa kanya. Sapagkat iyon ang hula at pinapatunayan at tinatanggap ng Panginoong Jesucristo ang confession nitong bulag. Try to imagine bulag sa, yet he knew that the Messiah would come from the line or the lineage of King David. This is Jeremiah 23 verse 5, mga kapatid. Another prophecy. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pagpasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari, paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ay matuwid. So isa yan sa prophecy for the Messiah to come na magmumula sa angkan ni Haring David. A shoot of branch from David. Yan. Then, dito sa Jeremiah 33, 1-5. So, binabaybay natin mga kapatid kung bakit ang bulag na ito, sa other passages, pinangalanan siyang si Timeo, anak ni Bartimeo, anak ni Timeo. Sabi dito, (33:15) pala, 1-5. Mali na. Sabi dito, at sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David, pairalin niyang katarungan at katwiran sa buong lupain. So, parang inulit lang nung Jeremiah 23 verse 5. So, ibig sabihin, kinukonfirm ng Panginoon, ibig sabihin, na pinagtitibay niya yung kanyang sinasabi na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David. Yan, mga kapatid. Then, another dun sa Isaiah chapter 11 verse 1 and 2,
na ganon din yung pag-uulit na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni David. Ang paghahari ng angkan ni David ay malalagot na parang punong kahoy, ay nalagot na punong kahoy na naputol. Ngunit sa lahi niya, lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, bigyan niya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. So, another prophecy na related pa rin doon sa Jeremiah 23 verse 5, 2 Samuel chapter 7 verse 13. So, that is why, nung tinawag na Bartimeo ng bulag ang Panginoon Kristo na anak ni David, ay hindi siya tumutol. At makita natin mga kapatid na itong mga tao ay pinatitigil siya. Isa sa possibility kung bakit siya pinatitigil, hindi dahilan lamang sa maingay, kundi ito'y nakakatakot na statement or nakakatakot na pahayag. Bakit? Kasi during those times, they are under the Roman rule at ang naghahari sa bayan na yun ay si Herodes, mga kapatid. So pag sinabi mo, Jesus, ang Panginoong Jesucristo ay anak ni David, ibig sabihin, kinikilala mo, here comes the successor of King David na magre-reveal ang na-prophecy or naihula na maghahari sa kanyang bayan. So ano ang magiging impact nun or ano yung magiging consequences nun? Di ibig sabihin parang magkakaroon ng mutiny against the Roman government kasi merong panibagong hari na kinikilala. So, ibig sabihin, pag i-publicly confess mo yung ganun, ibig sabihin, kinikilala mo na ito na yung magiging tagapagtayo muli ng kaharian ni King David. So, ibig sabihin, nakakatakot yun. Kaya yun isa sa reason kung bakit siya sinaway. Hindi dahilan lang sa naiingayan sila, kundi yun ay pahayag ng hindi makagaganda sa kanila kasi may naghahari sa kanila. They are under the Roman rule during those times. So kapag marinig ito ng mga Romano, ibig sabihin may kinikilala silang panibagong hari. Di ba? Kaya nga nung pagpasok niya sa Jerusalem, noong panahon nung Lent na sineselebrate natin sa Palaspas, a week before he suffered, ay sumigaw ang mga tao, Hosana, mabuhay ang haring dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosana in the highest. So, ganun mga kapatid, na ang bulag na ito, bagamat bulag siya pa yung hindi bulag sa katotohanan. Because many of the people, lalo na yung mga leader ng mga Hudyo, ay hindi nila nakikilala or na-recognize ang Panginoong Jesucristo. Itong bulag na ito, bagamat bulag siya, ay sumampalataya siya na ang Panginoong Jesucristo ay ang anak ni David, ang ipinangakong Mesiyas. Yan. Then here comes, tinawag siya ng Panginoon. Di ba? Hindi na siya kinonfront ng Panginoon, why you're calling me son of David? I am not. Hindi rin tinanggi ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Because He is. As prophesied. Isaiah siya yung, kung babasahin natin yung Annunciation, Jenny Clark, good morning. Kung babasahin natin yung Annunciation dun sa Luke chapter 1, and then yung fulfillment nung pahayag ni Archangel Raphael kay Saint Joseph at kay Mama Mary dun sa Luke chapter 1, or 26 to following verses, and then doon sa
Matthew chapter 1 verse 21 to 23, ang hula na nakalagay doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka Isaiah chapter 9 verse 6 ay ang Panginoong Kristo ay pinagtitibay or kino-confirm ni Archangel Raphael doon sa Annunciation, Luke chapter 1 verse 26 to the following verses. And then kinonfirm din or ipinahayag din kay Saint Joseph doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. So basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 1, Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi dito, sapagkat kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Yan. Then, basahin na natin itong Isaiah 9:6. Then, tingnan natin dun sa pahayag dun sa New Testament. Sabi rito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So tingnan natin dito sa New Testament, sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, na itong pahayag na yun sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka Isaiah 9:6 ay natupad at ikinonfirm kay Saint Joseph na ito'y natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nito sa verse 21, Matthew chapter 1 verse 21, okay. Samantalang iniisip ni Jose sa verse 20 na, iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, ay yung sinasabing dreams, it is not a dream like our dream, no? Vision or it is a vision or revelation. Sabi nito, sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ito yung sinasabi sa Isaiah 7:14. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugay kasama ng Diyos. So Emmanuel, God is with us, kasama natin Diyos. Bakit kasama natin Diyos? Sapagkat nagkatawang tao ang Diyos. Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kung babasahin pa natin yung sa John chapter 1, sabi niya, He was with God from the beginning, and without Him nothing is created. At yun din yun ay pinagtitibay nung sa Hebrew chapter 1 verse 3 and then verse 8, mga kapatid. So kinonfirm ng anghel sa panaginip o sa vision ni kay San Jose na ang ipanganganak ni Mama Mary ay siyang katuparan nung inihula more than 700 years ago doon sa Isaiah chapter 7 verse 14. So yun mga kapatid, very clear po yun. So hindi lang basta-basta na ipinakilala or basta-basta na ipinakilala ng Panginoon Kristo yung kanyang sarili, kundi siya'y ipinakilala ng Ama, ipinakilala ng anghel, na siya yung
tagapagligtas, siya yung Mesiyas, siya yung katuparan ng hula, mga kapatid. And then kung pupuntahan din natin ang Luke chapter 1 verse 26 to the following verses, di ba yan yung annunciation sa kay Mama Mary? Patungkol din sa kanyang gagampanang role, patungkol din sa kanyang pagdadalang tao, sa pagdadala niya ng sinapupunan, sa kanyang sinapupunan, ng magiging tagapagligtas ng Israel, ng Mesiyas. So, ang bulag ay, bagamat siya ay bulag physically, but his eyes spiritually isn't blind, mga kapatid. Malinaw na nakakita ang kanyang mata ng pananampalataya. So, ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang sabi niya, for we walk by faith and not by sight. Tayo'y lumalakad ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa ating nakikita. So, ibig sabihin, kasi ang pananampalataya, sinasabi din, nilidescribe doon sa Hebrew chapter 11 verse 1, sabi niya, sa King James Bible, sabi niya, ito yung sinasabi, but faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ganun yung pananampalataya. Na hindi ka nakabase, ang pananampalataya ay hindi nakabase kung ano yung nakikita mo. But it believes na kahit hindi mo nakikita. Yun. Parang ang hirap ba intindihin? Ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat kung nakikita mo na, reality na yun. So, ibig sabihin na bagamat hindi nakikita ng bulag ang Panginoong Kristo, yet He declared in His lips, in His mouth, that Jesus is the Messiah, the Son of David. Yung ang in short doon, pag sinabing Son of David, in short, he believed Jesus, the Messiah, the Anointed One, the Christ, the Savior, the King of Kings and the Lord of Lords. So, ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. So, ganun katindi yung kanyang pananampalataya. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1, 5 verse 7, mga kapatid. And then dito, sa Luke 18, kaya't tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at itanong na Jesus. So sabi ko nga sa inyo, our Lord Jesus Christ never refused or never refuted si Bartimeo, itong bulag, na bakit mo ako tinatawag na anak ni David? Hindi naman talaga ako anak ni David. Bakit? Hindi tinanggi ng Panginoon Kristo. Because He is the fulfillment of what was prophesied in the Old Testament, mga kapatid. So, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Yung kanyang pananalig ay hindi lamang na gusto niyang, yung kanyang pananalig na nakita ng Panginoon ay hindi lamang yung desire niya na makakita siya. Doon pa lang sa confession niya, take note mga kapatid, doon pa lang sa confession niya, Son of David, ay nakita na ng Panginoon yung kanyang pananalig. So hindi pwede, so kinakailangan itong ating confession, ang ating pagpapahayag ay nagmamatch lagi doon sa kung ano yung gusto natin.
Doon pa lang sa kanyang pagpapahayag na anak ni David ay ipinakita na niya yung kanyang pananalig. That is why, ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig mo na gawin ko sa iyo? Sabi ni Jesus, ano ang ibig? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana manumbalik ang aking palingin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. So you see, because of his faith, nakita ng Panginoon yung kanyang pananalig. Doon pa lang sa kanyang confession na gagaling siya. Yan. Of course, hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Alam naman natin yan. There are still many countless miracles that is happening around the world sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, at sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong panalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Yes. At itong pagpapagaling din na ito ay na-attribute din kung babasahin natin din ang aklat ni Isaias, because ang Isaias is considered as the messianic prophet, mga kapatid. Kasi many of the prophecies sa kay Isaias ay pumapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo o sa Mesiyas na darating. So ito yung prophecy rin na sa pagdating ng Mesiyas, siya ay magpapagaling. Siya yung magpapagaling, di ba? Yun sa Luke chapter 4 verse 16 to 8. Luke chapter 4 verse 16 to 18. Sabi roon, yung binasa niyang prophecy, sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Yan, binanggit kanina sa Isaiah chapter 11, verse 1 and 2. Ayan. So, ibig sabihin, pag-aangkin din ng prophecy, pag-claim din ng Panginoon ng prophecy that He is the fulfillment of that prophecy. Sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Yan. Isaiah. Makikita natin yan sa Isaiah chapter 5 verse 17, mga kapatid. Na isa yan sa mga prophecy na gagampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa kanyang pagdating, makakita mga bulag, mga lumpo, lalakad, makarinig yung mga bingi. So, yan, mga kapatid, nangyari. Hanggang ngayon ba ay nagpapagaling din pa rin ba ang Panginoon? Of course, kasi yung sinasabi sa Hebrew chapter 13 verse 8, sabi niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. At ang ikwento ng isang kwento na i-share ko sa inyo. Yung actually, ito'y first-hand story ng isang preacher sa amin na yung manugang niya, ay yung apo niya ay mabubulag according sa diagnosis ng doktor. And then ang ginawa nila is diagnosis ng doktor yung apo niya. So yung anak niya at manugang niya ay pinaupo niya doon sa upuan na dinadala niya lagi sa prayer meeting sa charismatic, specifically sa Elsley. Preacher siya ng Elsley. Ito matanda na to, nagkwento siya. So pinray over niya yung anak niya at yung manugang niya doon sa upuan na dinadala niya lagi sa prayer meeting, at pinalayas niya yung espiritu ng pagkabulag sa apo. Nasa ospital ang apo, take note, mga kapatid. Nasa ospital yung apo, ang kanyang pinag-pray,
ay yung manugang niya at kanyang anak para sa kagalingan ng kanyang apo na nasa ospital. So, they are in distant. At the same time, hindi yung direct na pinag-pray ay yung ang apo mismo. So, na-rebuke yung espiritu ng pagkabulag, pinalayas niya. And then, a day later, mga ilang, pagkatapos yata yun, according to him, siya mismo nagkwento, ay sabi niya, hindi natuloy or hindi nabulag yung kanyang apo. Gumaling yung kanyang apo sa pagkabulag. Ang naging problema nila is nagtataka siya, nagagalit yung kapitbahay niya, nagtataka siya bakit nagalit yung mga kapitbahay niya kasi yung aso niya maingay. So, nagtataka din siya bakit ganon. Nung tinawag niya yung aso niya, mga kapatid, according to him, is hindi na straight kung maglakad yung aso. So, later, na-found out nila na yung aso pala ay nabulag. So, anong problema? Anong naging problema? Kasi mga kapatid, alam niyo ba sa deliverance or healing, napaka-importante, especially yung mga nag-engage. Ako dati, kasi kahit ako dati, kapag mag-opening prayer ako sa mga prayer meeting, mag-opening prayer ako, we usually rebuke the evil spirit. In the name of Jesus Christ, kung meron mang mga evil presence, mga masamang espiritu na ito sa paligid namin, sa aming kalagitnaan, pinapalayas ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ganun lang. Yun yung nagiging problema sometimes. That we pray for healing, we are casting off the evil spirit in our midst, in the place we are staying. Ang nagiging problema natin, we are not directing the evil spirit to go before the Lord, to go before the feet of the cross. So yan yung later ko lang natutunan kasi may mga mga exorcist tayong sina Father Jose Sequeia, Father Darwin Gitgano, Father Wilson Cabaling, Father Jeff Cantela, Father Rock Bertos, Father Daniel Estacio. And then yun yung mga nakikilala nating exorcist na once you are exorcising or once you are rebuking any evil spirit, particular evil spirit, dapat i-direct natin, i-pray natin na we are commanding you, Lord, we pray to command these evil spirits to depart from us and magpatira pa sila sa paanan ng krus. I-direct natin sila kung saan pupunta. So, ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagpapagaling. Ang kanyang pagpapagaling ay isang pagpapatunay din na siya talaga yung Mesiyas. Siya yung Mesiyas na ipinangako na ang kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Siya yung Mesiyas na dumating at muling darating para not anymore to be a savior, but a judge for us all. Di ba? Alam naman natin yan na sa kanyang unang pagdating, yun yung i-commemorate natin ngayong Pasko, ngayong December. Ngunit ngayong Adviento ay ihahanda natin ang ating sarili not only for the commemoration of His first coming, the Christmas, but also primarily His second advent, His final coming, na dapat na siya nating laging pinaghahandaan araw-araw ng ating buhay. Yan yung sinasabi ng Ebanghelyo kahapon, di ba? And throughout this season, until the Christ the King
Yan yung mga magiging pagbasa. It's about His parousia, about His second coming or final coming. Preferred ko lang tawaging final coming kasi kung second coming, parang may third coming pa, mga kapatid. So, yan yung ebanghelyo ngayon. Hindi lamang tayo nakasentro doon sa pagpapagaling, sapagkat ibig sabihin nun na ang pagpapagaling kasi isang palatandaan lamang na ang Panginoong Kristo ay siya talaga yung Mesiyas. Siya yung magmumula sa angka ni David. Kaya nga mga kapatid, isingit na rin natin ito, there is no chance na magkakaroon ng apostasy sa simbahan. Kasi hindi magkakaroon ng apostasy or else lalabag sa dun sa prophecy dun sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Kasi ang sinasabi doon, I will make His kingdom firm. Ibig sabihin, pag natalikod yung iglesia ng Panginoon na kanyang pinaghaharian, kasi di ba sa Luke 17 verse 21, ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa mga taong nananalig sa Kanya. So therefore, na kung sasabihin natin na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon, then it will contradict doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 na hindi pala matatag yung kaharian ng Panginoong Jesucristo kasi natalikod. Yun yung claim ng iba na natalikod para masingit nila yung kanilang founder sa eksena. So, bahala na ito'y kukontra sa Word of God. Basta sa kanila maisingit lang nila yung kanilang founder. So, hindi matatalikod sapagkat ang panggahari ng Panginoong Jesucristo ay matatag magpakailanman. So, pag sinabi mong natalikod, ibig sabihin, mahina pala, mabuhay pala yung kaharian ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga saan parang ano pala siya, peke pala, hindi pala yung matibay na plastic, peke, pirated. Diba? Ibig sabihin, gano'n na maging accusation natin. Pirated pala yung kingdom ni Lord. Kasi natalikod. Hindi gano'n mangyayari mga kapatid. So, noong gumaling ang bulag, ay sumunod siya sa Panginoon. At naglingkod siya sa Panginoon. At nagpasalamat siya sa Panginoon. Tayo man din ay inanyayahan ng Panginoon. Tayo man din ay inanyayahan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Kasi kung susunod tayo sa Kanya, ipinapakita natin na hindi tayo bulag. Amen? Kasi kung sumusunod tayo sa Kanya, pinapakita natin yung bulag kasi kinikilala natin siya. Tinatanggap natin siya. Yun mga kapatid. Si Bartimeo, kaya gusto niya makakita, hindi lamang para makakita ng magandang tanawin, kundi para walang magiging hadlang sa kanyang paglilingkod. Of course, sa panahon natin ngayon, may inspiration tayo na bata. Actually, from her young age, si Fatima, siguro nakilala nyo naman. In-interview siya ni Adrian Milag. May maiksi lang yung panapanood ko na na video about her interview. Si Fatima, actually nakikita niyo siguro sa Facebook, dalaga na siya ngayon. Nasubaybayin ko siya simula ng maliit until now, dalaga na siya. Na bagamat bulag siya, pero kung i-compare natin yung kanyang pananampalataya sa pananampalataya natin, baka
term natin is baka panis yung ating pananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, she is physically blind, but she is spiritually not blind. Tapos hindi lamang sa bulag, may other sakit na ano sa kanya na finding ang doktor. Tinanong siya ni Adrian Milag, sabi niya, there is a part ba, may part ba sa buhay mo na parang sinisi mo ang Diyos, or may mga resentment ka, or may mga grudge ka towards God? Sabi niya, wala siyang mahanap sa part ng puso niya na ganun yung pakiramdam niya. Try to imagine. Bagamat bulag siya physically, but spiritually, she is not blind. Si Fatima, search sa Facebook. Ayan, kumakanta siya lagi. Ayan, nagbibigay siya ng mga advices, mga encouragement. Hanapin sa Facebook si Fatima, yung Fatima na blind. Hindi ko alam kung ano apelyido ni Fatima eh. Nakalimutan ko. Okay. I-try yung search sa Facebook si Fatima. I-try ko rin si Fatima. Hanapin ko rin. Okay. So yun yung sabi niya kay Adrian. Na wala siyang regrets kung bakit siya bulag. So, sana tayo din mga kapatid, na kung totoong hindi tayo bulag, ay dapat sumusunod tayo at naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. At maraming salamat sa mga likes, 1.6 yung nag-likes. At sa mga nag-send ng gifts, nag-share na 3, at sa mga nag-tap ng screen. Or kahit hindi ba nag-tap ng screen, God bless sa pag-consider nyo na pakinggan ang engineer ko sa inyo. At magiging mga nag-tap din ng screen na kasama natin. Jackie, Evangeline, Lito, Carlo Rana, Christopher Pauling, si Desi, si Kristen Nipo. Yan. So, God bless po sa ating lahat mga kapatid. May God continue to keep us safe and sound sa araw na ito, kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian. Let us continue to walk by faith and not by sight. May God bless sa ating lahat. God bless, Jackie.